meron bang malinaw na nakalagay sa konstitusyon na hindi talaga pwedeng galawin, dagdagan ng unprogrammed funds? At kung sakali man meron doon at mapatunayan na dapat hindi nila ginawa yon after this oral arguments, maging sa mga susunod na oral arguments pa na mangyayari, sino mapapanagot? Paano po yun? Kasi tapos Oo, na, hindi ba? yan ang kamalas-malasan nating mga Pilipino, no? So, ang malinaw na malinaw po sa Constitution ay hindi pwedeng lakihan ng Kongreso ang budget natin. Ang pag-uusapan po ay tama ba itong ginawa ng Kongreso na hindi nila binibilang yung unprogrammed doon sa size ng budget. Malinaw na malinaw po, lalo na sa akin, na mali ang ginagawa nila kasi parang na-bypass nila yung provision ng Constitution na hindi nila pwedeng palakihin yung total budget. Alam nyo, ang nakakalungkot din dito ay yung nangyari na ito po yung pinresent ni Ma'am Winnie, pinakita niya na kasi bakit napaka-importante ng budget sa atin? Ito po kasi yung operationalization. Kumbaga may mga plano tayo, palalakihin natin yung ekonomiya natin, mag-create tayo ng magagandang trabaho dito sa Pilipinas, palalaguin natin, 'di ba? Paano natin gagawin yan? Yan ay na-operationalize sa pamamagitan ng budget natin. Kapag hindi na-reflect yung development plan natin sa budget natin, ay hindi yan mangyayari. So, ang katotohanan, ang nangyari sa budget natin, itong mga priority items, katulad ng binanggit ko, yung mga items sa health, sa education, big infrastructure, ay hindi na popondohan. At ang nagiging priority ay itong mga projects ng legislators natin, ng mga politiko natin na kung saan ay substandard, poor quality, ghost, at hindi naman dapat priority pero sila yung napaprioritize kasi doon kumikita yung ating mga politiko. Paanong nangyari yan? Well, dati po pwede ang pork barrel pero 2013 dineklara na ng Supreme Court na unconstitutional ang pork barrel. Pero magagaling ang ating mga politiko, nagawa ng paraan itong DPWH project. Kung sinusundan niyo yung mga hearing natin sa Senado noon, nadinig niyo nung buhay pa si Yuse Cabral, sinabi niya may mga allocable sa DPWH budget. So yung DPWH budget, pinaghati-hatian ng ating mga politiko, nilagay yung mga priority projects nila instead na yung mga proyekto na magiging kapaki-pakinabang sa atin. At hindi pa nakontento dito sa budget ng DPWH, may nakalagay pa rin na gano'n sa unprogrammed appropriation. So maliban doon sa health, na nilipat sa unprogrammed, maliban doon sa mga foreign assisted projects na nasa unprogrammed, maliban sa education na nasa unprogrammed, AFP modernization at unprogrammed, may nilagay sila doon. Yung sa GIP na project. Ito ay parang isang malaking pondo na kung saan pwede pa rin magkumuha ng mga infrastructure, road projects, flood control. Alam mo yung malungkot, DJ Chacha, may nakalagay naman na dapat kapag nasa unprogrammed ay magpa-prioritize. Ito pa yung isang malaking unconstitutional question Kasi dapat yung prioritization kung ano yung mapopondohan, yan ay function ng legislature, hindi ng executive. Yan yung ginagawa nila sa deliberation sa budget. Pero kapag napunta na siya sa unprogrammed, inapprove yung listahan na yon, ang magdi-decide kung sino ang mapaprioritize or anong item ang mapaprioritize sa listahan na to. Alam mo, dati 10 lang yan, less than 10, 7, ganyan. Nung panahon ni BBM na, 2023, 2024, biglang naging 50 plus na yung items sa unprogrammed. At yan ay nagiging discretion na ng Secretary of Budget. Ito nga yung isang question pa doon sa oral argument. Sino ba ang nag-a-approve? Yun nga. Noong items sa unprogrammed, alin doon ang mapopondohan? Nasagot po ba yun during the argument? Sabi ng Solicitor General natin itanong sa DBM, di ba? Nung binigyan siya ng papel. Pero Ask the DBM. Ikaw mismo, mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at